At this point siguro, let's leave it for a while. I'll give the other panelists a chance to give opening statements. Siguro si Yusek tungkol sa atake ng Houthi rebel sa mga Yeah, sa Red Sea. salamat po. Magandang umaga po sa kanilang lahat. At kami po sa Department of Migrant Workers ngayon ay kasalukuyang nakahanda po at naka-alert level po kami dahil sa nangyayari sa mga kababayan po natin na mga seafarers na lumalayag po sa Red Sea. Alam po natin na may dalawa ng barko, no? Maritime vessels where Filipino seafarers are on board ang tinamaan at lumubog sa Red Sea. Una yung MV Magic Seas, no? Na kung saan 17 po na Filipino seafarers natin ang na-rescue at sa kasalukuyan po, 6 na ang nakauwi, 3 kahapon mula sa Clark at 3 sa Manila International Airport. At mamayang gabi, meron pa hong lalapag na 11 to complete the 17 rescued Filipino seafarers from MV Magic Seas. Doon naman po sa isang barko, yung MV Eternity Sea, medyo kakaiba po yung istorya nito. Dahil ito pong barko na ito, 21 ang Filipino na nasa barko, isang Russian. Yung isa po nating Pilipino ay master, siya po yung kapitan ng barko. At meron pa pong 3 security personnel. So 25 po sila. Doon po sa 25 na yon, meron po tayong na-rescue na 8 na Filipino seafarers. No? At dalawang security personnel. So 10 po yun. No? So sila po ngayon ay kasalukuyan nating inaasikaso. Nasa kamay po sila ng mga rescuers at sila po ay papunta na sa isang safe na port para sa eventual facilitated repatriation mula po sa Red Sea pabalik po ng Pilipinas. No? Yung karamihan at kasamahan po nila ay kasalukuyan pa po nating inaalam ang whereabouts. Ongoing pa ho yung ating search and rescue at kastuwang natin at kasama dito ang Department of Foreign Affairs at Department of National Defense para po sa paghahanap sa karagdagan pa mga Filipino seafarers na nasa Red Sea. Salamat po. Saan po din may pagkain? Yung sa Eternity Sea po. Opo. Yung bang Pilipino po, hindi wala pa tayo. Meron pong unconfirmed reports, no? Aalamin po natin ito sa mga kababayan po nating na-rescue na 8, oras na makausap natin sila. 3 po yung sinasabi sa news na meron po tayong kababayan na namatay doon po sa barkong MV Eternity Sea. Yung pong, anong nationality ng security ng barko? Kasi 2 po sa kanila ay Indiano at isa pong Greco. Yun po yung nationality ng 3 maritime security personnel na kasama ng ating mga 21 na tripulante sa MV Eternity Sea. hindi po ba yung security lang ang account? Actually, wala pong balita doon sa nangyari doon sa isa pa, no? Yung 2 sa kasamahan nila na security personnel ay na-rescue din. Yung isa pong Indiano at yung isang Greco. Bali, ang nangyari po kasi yung paglubog ng barko ng Miyerkules ng mga oras halos mag-aalas 8 po dito sa Pilipinas. 5 po doon ang na-rescue natin. At lahat po sila ay mga Pilipino. Tapos may humabol po na isa, so naging 6. Isa po doon ay yung isang security personnel. After 48 hours, ayon po sa balita, nadagdagan po yon ng 4. No? 3 doon ay Pilipino, isa ay yung security personnel. So bali, 8 po lahat ng Filipino at 2 security personnel. Yung po mga na-rescue, yung mga palutang-lutang na nakawa. Tama po kayo, sir. Yes po. Maliban dun sa 8, unaccounted pa yung iba. As of now. Unaccounted pa po yung maliban sa 8 at 2 na security personnel, bali unaccounted pa yung the rest. So 15 ang unaccounted at majority ng unaccounted ay Filipino. Tama po. Tama. It appears yung DMW filed charges against the mining agency for allowing
or even siguro forcing the seamen to join yung pag sa Red Sea. Po. Yung ahensya ng dalawang barko ay sinuspindi na po natin yung lisensya. No? Hindi na po natin pinayagan. Yung oras mismo na balitaan natin na may nangyari nga, hindi na po natin pinayagan silang bigyan ng karapatan para mag-deploy pa ng seafarer. So, ongoing pa po yung investigation, pero habang kasalukuyan na investigasyon, sinuspindi na po natin yung karapatan nila na mag-deploy at kasama na rin dito yung principal at yung enrolled na ships ng principal. Kasi may ganun po tayong Paano yung mechanismo. benefits sa mga namatay, halimbawa, na Pinoy? Babayaran ng manning agency yun? Yes, meron po tayong insurance na tinatawag at maliban sa insurance, meron pa po mga benefits yan mula sa contractual benefits tapos yung kanilang CBA na tinatawag. And then of course sa government side, marami po silang makukuhang mga karagdagang pang-assistance. Ano po ang responsibilidad ng ship owner? Pinag-uusapan po natin dito yung manning agency lang. Pero in terms of yung ship owner po, ano po ang responsibilidad naman nila dito sa mga nangyaring ito? Meaning, ano yung inaasahan nating tulong sa kanila para sa mga pamilya nung naulila at yung mga Pilipino na naging biktima na itong insidente? Bago po ko banggitin yung mga benefits and assistance po na bibigay ng ship owner, nung nagsimula po yung gulo na ito, nung isang taon, naglapas na po ng alituntunin ng Department of Migrant Workers. At maliwanag po doon sa alituntunin natin sa Department Order Number 1 na pinagbabawal ng lumayag doon sa lugar na yon. Dinidiscourage na po natin na lumayag sa Red Sea dahil po sa kaguluhang nangyayari at sa mga obserbasyon natin na ang barko ay tinatarget po ng mga Houthis yung sa side ng Yemen. No? Maliban po doon sa ating alituntunin na nilabas na dinidiscourage nating maglayag sa Red Sea, yung ating mga principals at ship owners, naglabas din po tayo ng karagdagang alituntunin upang pagtibayin pa yung mekanismo para protektahan ang ating mga seafarers. At ito po yung tinatawag naming right of refusal to sail. Ibinigay po natin sa marinong Pilipino yung karapatan na tumanggi. Kahit sila ay nandun na sa onboard, kahit sila po ay nakasampa na sa barko, kapag nalaman nila na patungo yung barko sa Red Sea, pwede po nilang i-invoke yung right na yon at napakadali lamang. Isang text, isang email lang sa DMW at kami na po magsasabi na ayaw nilang sumama sa paglalayag. Ibababa sila sa nearest port at sila po ay iuwi ng Pilipinas. Babayaran po ng 5 months salary at meron pa pong mga kaukulang benepisyo. Libre yung kanilang repatriation sa madaling salita. Yun po yung ibinigay natin na karapatan sa marino noong pa pong isang taon. No? Tatanungin po natin ngayon sa ship owner kung yung karapatan na yon ay in-honor ng dalawang barko. Kasi kung hindi po nila in-honor yon, isang malaking responsibilidad po yun. Okay. Since then, may pagkakataon ba may Pinoy seamen na nag-invoke ng karapatan yan? Binigay? Ako, tama po yun. Mahigit 200 po yung bilang ng ating mga seafarers na nag-invoke ng karapatan ng right of refusal to sail. Kasi mahalaga po sa kanila yung kanilang kaligtasan. Hindi yung benepisyo na matatanggap, hindi yung dobleng sahod na matatanggap, kundi po yung peace of mind ng kanilang pamilya at yung kaligtasan po nila. So yun po, mahigit 200 po ang nag-invoke ng right of refusal to sail. Ano po ang nangyari? Ba't sila mag-invoke ng right of refusal? Sila po ay ibinaba ng ship owner, sila po ay inilipad at ipinalik po sa Pilipinas. Pinayaran po yung natitirang kanilang kontrata at sila po ay binigyan ng benepisyo po. Sila po ba'y nakasakay uli sa barko? Considering na may record sila ng nag-refuse to say. Napakaganda katanungan po yan. No? Kasama po doon sa alituntunin yung right of no discrimination. Inaalam po natin yan. Yung mga nag-invoke ba ay nadidiscriminate sa pagsampa at sa pagpili ng mga maritime vessels na kanilang sasampahan para sila ay muling lumayag. At napatunayan po natin na wala pong nagdi-discriminate sa kanila. Dahil isang violation, isang recruitment violation offense, ang pag-discriminate ng isang seafarer na nag-invoke ng right of first refusal. Sa insidente na ito, Yusek, inilihim ba sa kanila yung ruta? Or
doon sa mga kahalintulad din na insidente, paano natin nalalaman? Baka on board na sila nung nalaman lang nila yung detalye. Yan, napaka-importanting katanungan po yan. Yan po yung kasalukuyang pupuntahan ng ating isa sa mga tutumpukin sa investigasyon natin. Pero ang kagandahan po nito, yung kapitan o yung master ng barko ay Pilipino. So yung master ay isa. Yun po ang good thing, no? Isa po sa 8 na nakaligtas. So matatanong po natin ito, kung ano ang nangyari, kung ano ang instruction, kung ano ang direction, kung ano ang ginawa nila. Kasi may mga nabalitaan tayo na papunta raw po sila ng bansang Israel nang sila po ay targetin. Yun po kasi ang daan sa Red Sea, papunta po, yes. From Somalia, na kung saan nagbaba sila ng mga kargamento at sila nga ay nabigyan ng award dahil sa pagpunta nila sa Somalia, sila po ay pupunta ng Jeddah Port para maggasolina. Sila po ay magkakarga ng bunker fuel at from there, sila daw ay pupunta patungo ng Mediterranean Sea. Ang sabi, sila ay patungo ng Israel. Alam niyo po doon sa Red Sea, na-identify kasi ng Yemeni at saka ng mga Houthis ang mga patungong direksyon ng mga barko. Yun po, kaya po natatarget yung mga barko. Kaya matagal na po nating sinasabi sa ating mga ship owners at employers na iwasan ang Red Sea. Tsaka naging ano na yung ginagawa ng Houthis, ano? Talagang palulubugin yung yung barko, hindi lang ite-take hostage yung mga seafarers. Ang kaibahan po, sa aking opinion, ang kaibahan ng MV Magic Seas at saka yung MV Eternity kasi walang armed personnel doon sa MV Magic Seas. Kaya po noong napalubog nila, hinayaan nila na ma-rescue lahat ng 17 nating mga seafarers. Yung isa pong barko kasi may kasama po silang mga security personnel. Sa lumaban. Okay. Yusek, bubuig yung tanong ko para hindi kayo mataken out of context. Doon sa Eternity Sea, lahat naman ay merong karapatang to refuse sail. Ang tanong ko po sa inyo, kasi yung kapitan ng barko ay Pilipino. Hindi ko kaya dumating sa punto, baka naman yung kapitan ng barkong Pilipino makulong. At pwede ba siyang mademanda sa batas ng Pilipinas? Alamin po natin yon sa ating pong gagawin na investigation. Kaya nga po, ang iba't ibang ahensya po ay aming pinakiusapan na makisama dito. Una muna, ang aming inaasikaso kasi ay yung rescue and search and rescue. Kasi may pagkakataon pa na mabubuhay po yung ating mga seafarers kahit sila ay matagal nang nasa dagat at drifting. No? So, titignan po natin yun. At Kasi po, yeah. again, yung pinagbulan ng tanong ko, yung Pilipino kasi may kultura na set B. Somebody else to blame. Kasalanan niya ng recruiter, kasalanan niya ng opisyal, kasalanan ng may-ari ng barko. Dito, ang set B natin, baka pumatak yung kapitang Pilipino. Malalaman po natin yan. Meron po tayo mga kasamahan. Sila po, may mga kasamahan na rescue at buhay po ngayon. At tatanungin po natin yan. Magkakandak po tayo ng isang masusing investigasyon. At isa po yan sa mga importanteng katanungan na sasagutin po ng ating mga tripulante kasama po ng master na ang Pilipino po yung ating master. No? Kasi ang pagbabarko, nakasalalay yan. Ang buhay ng mga tripulante ay nakasalalay po sa kapitan. Kahit ano ang sabihin ng ship owner, kahit ano ang sabihin ng ship manager, kapag nagdesisyon yung master at nag-refuse siya, masusunod po siya. Siya ang may hawak ng barko. Doon sa MV Eternity Sea, again, there are 21 Filipinos, seafarers, 8 of them ang na-rescue, tapos may 13 na remaining. Of the 13 na remaining, 3 ang sinasabing namatay na. Tama po ba? 8 yung na-rescue, tama yun. Yung namatay na, unconfirmed pa yon. Kailangan lang nating ma-interview yung 8 na na-rescue at buhay para malaman natin mismo sa kanila kung ilan talaga yung bilang na nasawi. No? Kasi meron silang sasabihin na nasawi sa barko nung kasalukuyan ng missile attack at baka merong missing na hindi pa nalalaman kung nasaan ang whereabouts
para malaman natin yung kabuuan ng casualties. So yung tatlong unconfirmed again is part of the 13. Yes, yung Okay. unconfirmed na tatlo, yes. Sir, soundbite lang, we are hoping, is the DMW hoping, of course, mare-rescue pa yung tira. Soundbite lang, sir. Yeah, ongoing pa yung ating search and rescue ngayon at tayo po ay nakipag-ugnayan na sa DFA at saka sa DND at sila po ay may kinakausap na ng mga foreign counterparts doon para nang sa ganon masustain yung search efforts at makita po natin yung karagdagang pag nawawala nating seafarers. Ang isa nating challenge kasi, hindi alam natin na may kinuha yung Houthis. Ang problema, hindi natin alam yung eksaktong numero ng kanilang nabihag. Kaya hindi natin masasabi kung ilan pa yung dapat nating hanapin. Soundbite lang, umaasa na buhay pa ang mga ito. Yes, opo. Malakas po ang ating paniniwala na sila ay buhay pa dahil yung mga kasamahan nila nga mahigit 48 hours na nag-survive doon, napalutang-lutang at sila nga ay naisalba at harinawa yung karamihan na nawawala ay maisalba po din natin.